Okay, sige. Structural theory naman tayo. Let's discuss this password problem or similar sa password problem na lumabas no November 2018. So nasa volume 4 yan ng CRF. May 2019 ata yung first ng sa volume 5, di ba? So this is pangatlo na natin under the topic structural loads. Ito yung second. So ito kung di mo pa bago ka pa lang sa structural theory, undergrad ka pa lang, yan, panoorin mo yan. Pero kung gamay mo na, alam mo na concept ng dead loads and live loads, so okay na yan, dun ka na sa application agad. Ito, discuss ko lang naman, attach ko na lang yung videos. Yan, and ayan. Sige, sagutan natin tong similar password. Similar, I mean, binago lang yung given siguro. Or iba kasi ito sa nasa CRF eh. Ito yung values lang. Yun lang yung nabago. Oh, sige. So, a three-story building, has interior columns spaced 8 meters apart into perpendicular directions. So, wala sinabi anong size yun. Pwedeng circular, rectangular, square. So, sige. Gawin nating, okay na yan. Ay, putek. Mali ako yung ginawa. Yan. Sige, square na lang. Sabi, three-story building daw has interior column. So, ibig sabihin, kaya ba ito i-copy? Ay, hindi. Gawa uli. Sige, gawa na lang tayo. Ayan. So, interior column daw naka-space na 8 meters apart. So, lahat to, ay, ba't ang laki? Lo, ba't yung isang maliit lang? Ano ba yan? Mali-mali na pipindot ko. Naduduling ako. Ang laki. Ito ba size nun? Pakita lang natin yung figure. Ito. Oh, so yeah, same distance. Same distance nga ba? Eh, yun yung sabi eh. Oo, yun. Lumiit uli. Distance dapat dito. Ayan. So, gawa tayo ng mga siyam. 3, 6, 9. A goose drank wine. Adi na similar. Nilaro. Sige, last three, last three. Naiinip ka na ba? So, wait lang. Let me, para mapakita rin kung bakit. Dapat pa pin-repair ko na lang to. Tatagalan tayo dito. Last one. Okay, kahit di na yan, ano. Basta column yan. Ayan. Sabi, a three-story interior. Sa lahat to, interior columns. Ayan. Ayan, so, as space 8 meters apart in perpendicular. 8 meters apart into perpendicular direction. So, ibig sabihin, ayan, similar ba ng distance? So, center to center spacing yan ay 8 by 8. Ganun lang ibig sabihin nun. 8 by 8. Ay, one more time. Ayan. So, kung yung gitna yung i-analyze natin, syempre, 8 meters, di ba? 8 meters, ano ba ang ginagawa natin dyan? Di ba tributary? Hmm. Tributary area. Kalakalahati. Hmm. Ay, kalakalahati lang yan. Ganyan. Square ba? Dapat square yan. Ito pa nga. Send ko lang. Gigit na, no?
Okay na yan. So, kalahati. So, 4 meters, di ba 8 meters? So, kalahati dito, span, tapos kalahati din na share neto. So, yun, tigpo 4 yan sila. 4 meters, 4 meters. So, ang total nga, 8 nga. 4 meters, 4 meters. So, 8 yun. 4 meters, 4 meters din. Okay. Duplicate ko na lang to. Lagay ko rin siya dito. Ayan na, para kita na hati. Ayan. So, ito yung area. Ay, pangit. O, ito yung pangit. Basta, okay na yan. Ito yung area. Tributary area niya. Ano yun? Eh, di 8 by 8. Yun na. Tributary area ay 8 by 8 or 8 by 8 ba? 8 by 8. Na 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 64 square meters. Yan, 64 square meters. Yun yung sabi. Okay, so, ito yung formula in accordance with NSCP provisions, reduce live. Actually, may kulang dito. May information pa na wala dyan. Kaya dapat tandaan no, na lang. Balikan natin yan puntahan natin yan sa NSCP mamaya. Mamaya. So, ito. In accordance with NSCP provisions, so reduce floor live load. Yung floor lang pwede nating i-reduce. Reduced floor live load. Diba? Take note, floor lang. Okay, yung roof, hindi kasama yon. Pero may code provision din ata dun. Pero, i-discuss na lang natin yun sa other video. Focus tayo sa floor live load. So, ayan, so given a roof, sige, draw natin yan. Dito na lang sa gilid. So, gawa tayo ng 3-story. 1, 2, 3. Pwede na ba yan? Ayan. Siyempre, may ground floor. Ito na yung ground floor natin. May second floor. Oops, duplicate ko na lang, no? May second floor. Parang di straight line yan ako, vertical, May third floor and may roof. Second, third, roof. Taas naman. Di ba ito pantay? Ayan. So, ang roof ay may dead load. Ay, lagay din natin yan. Ang roof ay may dead load na, actually, ano na lang to eh. Isang lagayan ko lang yan. Oh. Ang roof ay may dead load na 5 kilopascals at walang live load. So, dead load na nga lang dito. Dead load ay 5 kilopascals. So, wala siyang roof live load, di ba? 5 kilopascals. Okay. Sunod. Roof, 5 kilopascals, live load 0. So, floor, 7 kilopascals, typical each floor. O, pare-parehas daw. Duplicate ko na lang to para di ako pagod. Ay, nasama yung araw. Wala, di ko na lang nilagyan dyan. Overlay lang. Na-overkill lang siya. Na-overwrite lang. Ay, nagsasnap. Ay, dun pa. So, walang magsasnap dito. Ayan. So, ang floor, that 7 kilopascals, typical each floor. So, may dead load to na 7 kilopascals. So, syempre, yung baba rin. Sabi, typical each floor eh. Tanong, dadagdag mo pa ba yung sa ground floor? Wag na kasi nakapatong naman na yun eh. So, ang re-reduce lang natin yung mga second floor onwards lang. Yan. Typical each floor. Then, ang live load nito ay ang live floor naman ay sa third floor lang. Meron din pala. So, sa third floor ay may 2.4 tayo. Sige, ito yung second. Ito yung second. Ito yung third. Ito yung roof. Ayan. So, again, ang live load natin sa third floor ay 2.4 kilopascals. Live load
2.4 kilopascals. Ayan. So, sunod, ang live load naman natin sa second floor ay 6 kilopascals. Mas malaki. Live load natin ay 6 kilopascals. Okay na ba yan? Parang hindi ah. Okay, so ayan na. Okay, so according to code provisions, so yung reduced floor live load, yun yung L, yun, is eto, percent to, in terms of percent to ng original, yun, unreduced live load. Okay? Then yung A sub 1, actually A sub I ata yan, influence area. So that equals 4 times tributary area for column. So, and based on, the tributary area of the interior column, yung ginawa ko kanina, tributary area, 8 by 8. 8 by 8, 64. Okay. Basically, yung area sub 1, ay ano pala, influence area, 4 times tributary area. Lagay na nga natin yan. So, ang A sub 1, sige, A sub 1 na lang tayo. A sub 1 dyan eh. A sub I ata yan sa ano? Tingnan natin sa NSCP ha. 4 times the tributary area. Actually, marami pang code provision dito. 4 times 64. Ilan yun? 4 times 4, 16. Hindi ko ma-mental. 256. Oh, yeah. Ayan. So, 256 square meters. Masyado maliit. Ayan. So, check muna natin. So, sa code provision kasi, NSCP, meron ka na ba yan? Kabisado mo na ba yan? So, again, yung NSCP, composed to ng 7 chapters. So, wala kasing parang major or yung pinaka general na table of contents, yung nagdi-discuss per chapter, ay nakalagay na per chapter. Wala ka dyan, no? Oh, first chapter ay general requirements. So, wala na. Pero pito yan sila. Pakita ko sa inyo. Ang chapter 2 ay minimum design loads. Yan. Actually, nandyan yung hinahanap natin. Page 55 sa book. Kung ang pages niya ay to 1008. Chapter 3, earthworks and foundation. Yan yung sa foundation engineering. Yan yung ginagamit. Ang chapter 4, ito yung concrete for RCD, structural concrete. Chapter 5 for steel. Chapter 6 is yung wood for timber design. Finally, chapter 7, masonry. So, ayan. So, dun tayo sa page 55, minimum design load. So, nandyan yung hinahanap natin. So, ito bawat isa sa kanila may table of contents na per chapter. So, dito yun sa live load, section 205, page 15. Sige, scroll na lang natin. Lapit lang naman yan eh. Ayan yung mga gusto mo makita. Yung bawat chapter may ganyan din. Yung definition of terms, meron ding for symbols. Yan. Yan. Ito lang yung symbols niya dyan. Ayan. Yung mga load combination, nandito yan sa chapter 2. Dead load, live load. Ito. For dead loads. Ginagamit yan. Magde-design ka na. Live load. Ito na. So, ito. Ginagamit yan. Yung chart na yan. Pag magde-design ka na, yun. Practice mo na yung tawag na, discipline mo. Yung profession mo. So, ayan na. Roof live loads. Ito, marami yung reduction of live loads. Pero isa lang yung pinapagamit sa atin. Binigay naman na kasi. Discuss na lang natin to some other time. Or sa other videos. Okay, so ito yun. Alternate floor live load reduction. Ito lang yung pinapagamit. Pero in general, marami yan sila. Okay? So, ayan, as an alternate to the previous one. So, the unit live load set forth may be reduced in accordance with yan, equation. On any member including flat slabs having an influence area of 40. Ano yung influence area natin? Yun yung I sub, A sub I yan eh. A sub L. A sub 1 dun, di ba? Kung gusto mo makita, nandun yan sa nauna sa symbols and notations. Influence area,
Yung atin, 256. O, greater than that, oh. Sabi, having an influence area of 40 square meters or more. So, pwede mo i-reduce. Ayun, 256 na nga yun. Ang laki na nun. So, ito yun. L sub O times 0.25. Tandaan mo lang yan kasi baka di ibigay yan. Pero, dun, in that case, binigay naman. Okay, so ito yung hindi binigay. Yung sunod. Ito, basahin muna natin. Influence area is, ayan no, 4 times the tributary area for a column, 2 times the tributary area for a beam, equal to the panel area for two-way slab, and equal to the product of the span and the full flange width for a precast T-beam. So, apat yun. For column, meron tayong criteria for column, for beam, for two-way slab, and for T-beams. And so, column naman yon, dapat alam mo na 4 times lang yan. So, next, for the reduced live load niyan, it shall not be less than. Sige, ito na nga yung i-paste ko. Yan yung kailangan na natin eh. Oops, nagkamali. One more time. Ayan, sakto na. I-paste ko to kasi sa passboard binigay to. So, the reduced live load shall not be less than 50% of the unit live load for members receiving load from one level only, nor 40% of the unit live load for other members. So, sige, pakita natin yan. Okay, lagay natin yan dito sa baba. Pakita natin yan from NSCP yan. Alam na, ano sa nahanapin? Chapter 2. Live loads. Okay, so solve muna natin to. Ano ba to? Oh, direct sub na tayo dyan. Oh, L sub O, di ba? As is lang muna natin yung live load. Yung unreduced live load, L sub O. Original, bali. Ito, direct sub na lang tayo dyan. 0.25. Wait lang, nababahin ako. Plus, okay, never mind. Okay pala. 4.57 divided by square root ng influence area to 56. And that is 53% or 0.535625. Sulat na lang. 0.535625. Or, tama ba? 0.535625 or times mo by 100, 53%. 53.6%. Yun na lang. Ibig sabihin, 53.6% ng unreduced live load. Ano yung sabi? The reduced live load, yun yung reduced live load, shall not be less than. So, it should be greater than or equal to 50% of the unit live load, yung unreduced. For receiving load from, for ano yan, for one level only. Receiving for one level. Receiving yan from one level only. Ito na yan. Receiving load na yon from one level only. Okay. Nor less than. So, shall not be rin less than. So, pag more than one level na, so 40% naman yung criteria natin doon. So, 40% of the unit live load, sure, greater than, shall not be less than eh. So, ibig sabihin, could be greater than or equal. So, for two or more, for others, for other member. Ibig sabihin, yun na yun, kapag nag-receive na siya ng 2 level or more for other members. Tama ba? 40% of the unit live load for other members. In that case, pasado naman siya. Greater than 50 and mas lalong greater than 40. Di ba? So, ibig sabihin, i-reduce nga natin. So, greater than 50% na LO. So, tama. I-reduce natin yan. So, ayun. So, magiging live load na natin. Ito, unang tanong. So, what is the total actual load on the column? At the second floor, due to service live load lang. Second floor, ano bang nire-receive ng second floor? Meron kang, again,
due to service live load lang. So, ano bang nire-receive ng second floor? Ito yung second. So, nire-receive niya, syempre, meron ka nito, 6 kilopascals, and meron kang 2.4. So, ayun, dalawa yun. Diba? So, receiving from two levels yan, ito at ito. Diba? So, ayun. So, ang criteria doon dapat, greater than 40. Okay, greater than or equal to 14. Pasok naman siya. 53.6% pa rin. Ayan. So, direct sub na lang yan. Diba? So, stress times area na lang yan. O, stress natin, 2.4 plus 6. Tapos, ang area, syempre, ang area, yung ano na, tributary area. At hindi yung, ayun, tawag dito, times, ano ba? 2.4 plus 6 kilopascals, sabi di ba? At the floor due to service live load. Tama naman. 2.4 plus 6, naka-square meters lang to. Wait nga. Per hour. Huh. Ayan. So, ito yung nangyari kapag hindi mo siya ni-reduce 53.6 kaya 537.6. So, kung i-reduce mo yan, gamitan na natin 50% mababawas. Total actual load on the column at the second floor due to service live load. Sige, gawin natin. Pag-add lang naman yun, so may stress na ito at stress nun. So, ito yung live load, di ba? O yung unreduced. Lagay ko dito yung, dapat pala in-store ko na lang yun. Lagay ko na lang yun sa A. Ayan, lagay ko to sa A. 0.53. 50% ang reduction. Store ko to sa A. Magiging live load lang yan, service live load will be, pati, ito na nga lang kaya. Hindi, nakastore naman na yun. Okay na yun. So, 2.4 for third floor at ang sa second floor ay 6. So, yan lang yun kasi wala namang roof live load. So, again, 2.4 plus 6. Tapos, times natin dito sa, yan, 0.25. Yun yung nakastore sa A. Then, yung tributary area, A times 8, 64. No? Oops. Ay, bonak. Ulit. 2.4 plus 6 or ano na lang. Times A times yung 64. Ayan. Ay, wait lang. Ay, ito pala yung inuna ko sinolve. So, total actual load on the column at the ground floor due to service live load. Kasi sinama ko yung second, third, fourth. Ang sabi, oo nga, tama. Ang ginawa ko, ganito kasi. Okay, so, ito may column. Gawan natin yun ng column. Gawan na lang natin ng column. Ayan, sasabihin natin may column dyan. Kaya pa ba manipisan? I-touch masyado? Sige, okay na yan. So, may column dyan. May column dito. Hindi ko kasi ma-duplicate yan eh. One more. Hello? Wala sa hulog ang column. Construction term. Terminologies. Ayun, nasa hulog na. Pero parang mahuhulog din siya. Sige, isa pa. Ito na yung sa roof, third floor. Ito, ganito kasi yung ginawa. Okay? Wala sa hulog, no? Tagilid. Ayun, Leaning Tower of Pisa. Leaning Column of Pisa. Okay, so yun, the total actual load on the column at the second floor due to service live load. Ganito kasi yan.
Pag in-express mo na yan, syempre, eto may load dito. Dead load nga lang. Dito may load dito. Dead load nga lang din. Dead load tas, sige, lagay natin yun ha. Tapos eto. Ayan. So, ang tinatanong ay total actual load on the column sa second floor. Ito pala. Wala na pala to, no? Sa second floor, ito yung ground floor. Ito yung column niya. Sa second floor, ito yung column niya. So, ito yung dinadala niya. Wala pala to. Hindi natin kailangan. So, ayun. So, ito yung dinadala niya. Ano yan? Anong kinokos niyan? Ito lang yan. Ito at ito. Nauna kong sinagutan yung kanina kasi. So, basically, ano yan? Load sa third. Ano ko pangalan? P na lang. P sub, yan. P sub 3 at P sub roof kung meron. Yung load sa tree, tsaka load sa roof. Pero, yung ko-consider mo naman ay wala pang, walang live load, walang roof live load. Di, wala to. Tanggalin mo lang yang, ano mawawala? Mawawala mo na dyan yung 6. Yung 2.4 lang ang meron dyan. Okay, ito yung unang sagot. Ito yung 2.272. Most nearly gives. Direct ano na lang kasi whole number na lang. Sunod, actual load in the column at the ground floor due to service live load. Pag ground floor naman, ay, natanong din pala yon. Okay, ba't ko tinanggal? Tinatanong pala. Wala sa isip ko. Tinanggal ko siya. Pero yun lang din naman yun. So, ito naman, syempre, due to load sa second floor, load sa third floor, and load sa roof. Okay. So, pressure, I-force, pressure times area. Madadagdag lang yun. Babalik lang yung 6. Dadagdag lang yung 6. Ayun, 6 plus 2.4. 6 plus 2.4. Since yun yung sa second floor at sa third floor, walang roof. Nasa dead load lang ang roof. So, ayun, 288, 277.952. Most nearly gives. Round off lang yan eh. Maka most nearly gives. Kaya medyo layo eh, no? So, yung last, total dead load on the column at the ground floor level. So, ito, walang reduction na to. Walang reduction, tanggal yung A. Dead load yan eh. So, kung nagtataka ka rin, bakit di ginamit yung, kung alam mo na yung load combination, di ginamit yun. Structural theory pa lang kasi to. Di naman to RCD or yung, yung steel design na mga design subjects. So, ayun, dead load sa roof, ayun, 5. May dead load ka sa third, 7, plus dead load sa second, 7 din, di ba? So, at the ground floor level, so 1216. Ito exact. 1216. And I guess that's it for this problem. Pasteboard problem. Hope you learned something. Thank you.